Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga OFW sa iba't ibang bansa na may kanya-kanya ring mga trabaho na ginagampanan sa ibang bansa. May kanya-kanya rin tungkulin kung anong gagawin ng bawat isa sa kanilang trabaho. Lagi po natin iisipin na tayo po ay hindi malakas sa araw-araw at lagi rin po tayo mag-iipon, lalong-lalo na sa ating pag-retire. Siyempre, hindi naman habang buhay lagi lang tayo nandito sa abroad. Pero, ayun na nga, bagamat na hindi naman po kalakihan ng mga sahod natin, depende naman po sa ibang mga OFW, ay hindi rin po nakakaipon bawat isa. Kaya pag umuwi tayo, wala rin tayong mga ipon sa ating pangsarili. Pero hindi rin po natin alam kung sa ating pag-uwi, tayong lahat ay may mga kamag-anak at pamilya rin tayo na sana hindi po tayo pababayaan bawat isa. Kasi hindi naman tayo umalis ng abroad para dahil lang sa pangsarili natin, ay dahil para rin po sa kanila. Diba? Kaya tayo umalis at sinikap natin na magkaroon sila ng magandang buhay. Tayo naman ay hirap sa katotohanan. Pero kahit papano, ang buhay pa rin natin sa abroad ay masaya, akala lang nila. Pero pagdating ng oras ay puro trabaho, bahay, at Facebook at YouTube lang ang atin pinaglilibangan. Minsan nakakagala, pero minsan hindi. Kasi syempre iisipin natin na kailangan ng pera sa Pilipinas, kailangan natin na magbigay ng pera at sa dami nating mga bayarin at mga obligasyon sa ating pamilya. O sana sa ating mga OFW ay mag-ipon po tayo at sa ating mga pamilya, wag nyo naman po pabayaan yung mga pamilya natin na uuwi kung wala na po silang trabaho at hindi na po sila malakas. Ayan lang po ang masasabi ko at magandang umaga sa inyong lahat at hapon kahit sa amang mundo. Ayan, ang ganda nito guys. Ayan, type ko siya. Ayan. Mag-comment lang po kayo kung sino po nakaka-relate sa aking mga sinabi. Konting drama lang po ito, pero sa atin pong lahat ng OFW ay nararanasan po itong mga ganitong sitwasyon. Mag-pray lang po tayo at magkakaroon din ng magandang kinabukasan ng ating magandang buhay. God bless. See you on my next vlog. Bye.